kaligtasan mo sa Alerto 24. Sa Malabon, patay ang isang binatilyo matapos na bugbugin at barilin sa ulo. Sospek ang ilang barangay tanod na dumukot daw sa biktima matapos mapagginalaang tulak ng droga. Si Bam Alegre, naka-Alerto 24. Sa gilid ng kalsada, pinaglalamayan ng bangkay ng isang binatilyong binaril ng 2 beses sa ulo sa Barangay Tanyong, Malabon City. Alas 11 ng gabi nitong Biyernes, nananahimik daw sa bahay ang biktima nang bigla siyang damputin. Dinampot din daw ang kanyang ate at live-in partner nito ng mga lalaking may katungkulan daw sa barangay. Ayon sa kapatid ng biktima, dinala sila sa bahay ng barangay captain at doon daw niya huling nakitang buhay ang kapatid. Dinala naman po kami ng pagamutang bayan po para daw po sa verification. Tapos yung pagbalik po namin dyan sa barangay, after 10 minutes lang po may tumawag po na sa radyo nila. Salita daw po, meron daw pong batang natagpuan daw po sa Adante. Positibong kinilala ng mga kaanak ng biktima ang bangkay nito. Bukod sa tama ng baril, may mga bangas din siya ng pambubugbog. Ayon sa pamilya ng binatilyo, hinalughog ng mga suspect ang kanilang bahay. Pinagbibintangan daw na tulak ng droga ang binatilyo, pero wala naman nakitang bawal na gamot sa bahay. Nagsasabi po ako. Kaya lang po hindi matanggap po yung reklamo namin. Wala po kaming witness. Marami po nakakita pero wala akong kasi naglalakas ng loob. Sa progress report ng mga pulis, 3 tanod ng Barangay Tanyong ang kinilala ng kapatid ng biktima bilang mga nasa likod umano ng krimen. Tinangay rin daw ng mga suspect ang mga gadget at pera ng mga biktima. Sinubukan ng GMA News na hinga ng pahayag ang punong barangay na si Julian Benaventura pero wala siya sa opisina. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Narito po tayo sa may San Joaquin Parish, dito po sa Palo, Leyte, kung saan ang nasa likuran ko lamang po ay mismong harapan ng simbahan, ito pong church grounds. At sa likod ko po ang mass grave kung saan nung mga panahon na wala pong mapaglibingan sa labi ng mga biktima, ay dito po pinili ng mga residente na dalhin ang kanilang mga mahal sa buhay. Umabot po ng mahigit 500 ang nakalibing dito. At ang inyong nakikita ay si Rainer Pedrosa, 20 taong gulang. Siya po ay isang dating music teacher dito sa San Joaquin National High School at dito po ay 5 sa kanyang mga kaanak, kabilang na ang kanyang mga magulang, pinsan at isang babaeng kapatid ang nakalibing. Samantala may 5 pa sa kanyang mga kaanak ang nawawala, kabilang na ang kanyang mga tiyahin at pinsan. Sa 13 miyembro ng kanilang pamilya ay 3 na lamang po silang natitira sa ngayon. Kabilang po siya at 2 mga kapatid na may edad 18 at 9. At araw-araw po ay tinutugtugan daw niya itong kanyang mga magulang ng kanyang flute o kaya naman ay gitara, kung ano man yung naisin niya mula pa nung dito nga sila mahimlay. At ito daw ay bilang pag-alaala din niya at kumbaga para kung nais niyang mapasaya kahit papano itong kanyang mga magulang ay inaalayan niya ng kanyang musika. Pang matagalang solusyon daw para hindi na maulit pa ang pinsala ng bagyong Yolanda, itong panawagan ng isang grupo. At ayon sa kanila, dapat maglatag ng polisiya para tunay na pangalagaan ng kalikasan. Mula din dito sa Palo, Leyte, nakatutok live si Micaela Papa. Mika. Yes, Jiggy, kahit nga tapos na yung unang taong paggunita dito sa pananalasa ng bagyong Yolanda, ayon sa isang grupo, hindi pa rin nawawala yung panganib sa mga Pilipino dahil magkakaroon pa ng mga susunod na kalamidad. Kung kaya naman iba't ibang aktibidad ang kanilang ginawa upang idiin nga yung pagbabago sa polisiya at kahalagahan nga ng paghahanda. Isa lang ang barkong MV Cebu sa mga shipwreck dito sa Tacloban City sa Leyte. 1 taon nang nakasadsad ito sa barangay Anibong matapos anurin ng storm surge o daluyong nang manalasa ang bagyong Yolanda. Patunay daw ito sa nakamamangha at nakatatakot na pwersang kayang gawin ng kalikasan dahil sa climate change o nagbabagong klima. Kaya dito nagtungo ang volunteers ng koalisyong ASEAN for a Fair, Ambitious at Binding Global Climate Deal o AFAC at suot ang mga national costume ng 10 ASEAN member countries na nawagan sila sa bawat bansa na manindigan sa mga pulisiyang nangangalaga sa kalikasan. Bukod kasi sa Super Typhoon Yolanda, may mas pang matagalang pinsala o epekto ang climate change sa iba't ibang bansa sa rehiyon, kabilang na riyan ang food security.
Napapanahon ng usapin, lalo't bukod sa anibersaryo ng hagupit ng Bagyong Yolanda, magpupulong-pulong ang mga pinuno ng bawat bansa sa APEC Summit. The problem of climate change goes beyond borders, and this is the common bane and boon of Southeast Asia. So either we must fall together or we must act together. Sa Palo, Leyte naman kagabi, isang dulang pinamagatang padayon ang handog ng Philippine Educational Theater Association. Itinanghal ito sa salitang waray at binigyan diin ang pagiging handa para sa susunod na kalamidad. Tumugtog din si Noel Cabangon. Jiggy, kahit nga kagabi pa formal na nagtapos yung mga aktibidad na paggunita dito nga sa unang taong anibersaryo ng Bagyong Yolanda, ayon sa mga residente, simula pa lang ito ng kanilang paghahanda para matiyak na yung mga trahedyang tulad ng Bagyong Yolanda ay hindi na maulit. Jiggy? Maraming salamat, Micaela Papa. Samantala, nasubaybayan din po natin ang patuloy na pagbangon ng ating mga kababayan. Iba't ibang kwento po, mga positibong kwento ang ating nasaksihan. Mula sa mga bagong imbensyon, pagbibigay ng kabuhayan at pagdinegosyo. Narito po aking report. Samut-saring debris ang nagpahirap noon sa rescue at relief operation matapos humagupit ang Bagyong Yolanda. Si Mayor Sandy Javier ng Bayan ng Javier sa Leyte, ang pinakaunang lokal na opisyal noon na nag-clear ng daan mula Javier patungong Tacloban gamit ang kanilang payloader. Isa-isa nilang itinabi ang mga poste at puno na humarang sa daan. Sa kuwang ito, makikita kung gaano karami ang mga tao at sasakyang nakapila para makadaan sa highway na kanyang nililinis. Nasa 80 kilometers ang kanilang na-clear kaya nakapasok ang relief goods. Mga 78 kilometers yung nilinis namin. And we were just headed for that place, you know. It was a manic desire to clear the road and to just accomplish what we had to do. Unknowingly, we were able to give people hope kasi nga habang dumadaan kami, nakikita kami ng mga tao. Sinasabi ko, huwag kayong mag-alala. Kaya namin nililinis ito para makadaan yung pagkain. Baka sakaling meron ng pagkain na dumating. Makalipas ang isang taon ng trahedya, iba na ang pinagkakabala ni Mayor Javier. Ito ang kabuhayan ng mga magsasakang nawala ng nyog. Tinutulungan niya ang kanya mga kababayan para makapagtanim ng gulay. Lahat ng hanap buhay na pwede namin maimbento, ibibigay namin sa mga tao. Eventually, these people will become not only self-sufficient but also wealthy. Yun ang gusto namin mangyari sa mga tao rito. Gaya ng kwento ng pagbangon ng mga taga-Javier Leyte, isang kahangahangang imbensyon ang umusbong ang tinatawag na Butterfly House. Gawa ito ni Von Santos at dinisenyo ni Architect Royal Pineda at maaaring magamit lalo na sa disaster response. Gawa ito sa 100% na recycled Tetra Paks at galvanized iron. Fireproof din at inaasang tatagal ang bahay ng 25 taon, may bagyo man o wala. Sinasabi yung NGO sa amin, yung Butterfly House parang science project. Kasi, ginagamit namin yung steel na folding house na tutupi. Tapos yung material para sa paneling, sa bubong, sa sahig, yung recycled Tetra Pak, hindi na susunog, hindi na nababasa. Iba talaga yung science sa Butterfly House. We're working with one of the biggest organizations in the world. Right, a Japanese firm who's doing the testing on the tensile strength, the wind strength, lahat yun. So we'll be able to validate and verify, the strength of it outside. It's like a third-party affirmation or testing. So hindi lang kami gumagawa. Umusbong din ang isang kainan sa bayan ng Tanawan na isinunod ang pangalan sa international name ng super typhoon ng Bagyong Yolanda. Ang Haiyan Food Stop, ang isa sa pinakakilalang kainan ngayon sa bahaging ito ng Leyte. Hindi naman negative ang isip ko noon. Kaya positive para biglang umahon kami kasi ang nangyari dito sa negosyo namin marami na salanta. Kaya nung binuksan ko, nag-isip ako na siguro positive naman pagdating ng after Yolanda ang business namin. Kaya ito pinangalanan namin itong resto namin.
social media ang mga litrato ng singer na si Megan Aguilar matapos umano siyang bugbugin ng kanyang long-time live-in partner. Ayon sa Facebook post ng rapper at nagpakilalang best friend ni Aguilar si Maria Silorio, binugbog umano si Aguilar matapos niyang putulin ang relasyon nila ng kasintahan. Isa rin daw alcoholic ang lalaki na nagiging bayolente umano kapag nakainom. Bagaman hindi raw ito ang unang insidente ng karahasan, hindi raw agad nagsumbong sa mga otoridad si Aguilar. Sa kikipag-usap sa telepono ng GMA News, kinumpirma mismo ni Megan ang nakalagay sa Facebook account ng kanyang kaibigan. Patuloy namang sinisikap ng GMA News na makuna ng pahayag si Aguilar at ang nambugbog umano sa kanya, pati ang ama ni Megan na si Ka Freddy. Good evening mga kapuso. Final touches na lang ang kailangan para sa wedding preparations ni Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero. Dalawang international fashion designers naman ang tatahi ng wedding gown ni Heart. Narito ang aking chika. Very much in love si Heart Evangelista sa Sorsogon, ang lalawigang pinagmulan ng mapapangasawa niyang si Senator Cheese Escudero. Maliban sa mga magagandang tanawin, marami rin daw masasayang alaala sa lugar. Kabilang na syempre ang proposal sa kanya ni Senator Cheese. Dito rin kinunan ang kanilang prenuptial video kamakailan. Para na siyang second home na sa akin, na mabait ng mga tao. So na-enjoy ko yung bulusan. Kabilang sa highlights ng prenup video ay ang mga simpleng bagay na nagbibigay kulay sa kanilang relasyon tulad ng pagpipinta nila. At kahit magiging soon-to-be politician's wife si Heart at aminadong marami na ring umiengganyo sa kanya na pasukin ang mundo ng politika, mananatiling aktibo na lang daw siya sa kanyang mga sinusuportahang NGOs. Kung ano man ang meron ako ngayon, pwede akong tumulong. Hindi mo kailangan maging politiko. Final touches na lang. O unti-unti na natatapos ni Heart ang wedding preparations. Dalawang fashion designers daw ang magtatahi ng kanyang wedding gown. Parehong kinilala ng buong mundo ang talento at galing sa fashion design industry, ang US-based Filipino designers na sina Monique Luillier at Ezra Santos. Siyempre, iba pa rin nakakatuwa, makakuha ka ng isang Pilipino na kilala worldwide. Ang talented ng mga Pilipino eh. So, siyempre, parang suot-suot mo yung bandila, di ba? So, kaya importante sa akin na mag-Filipino designer. Patuloy naman ang pagpapaskil ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga supermarket ng price list ng mga Noche Buena items. Batay sa ulat ng GMA News Online sa lungsod ng Makati, makikita ang ilang posters kung saan nakalista ang mga suggested retail price ng Noche Buena items katulad po ng mga ham, cheese, sandwich spreads at mayonnaise. Multang hanggang 2 milyong piso at pagpapasara sa mga tindahan ang parusa sa mga nagbebenta ng lagpas sa SRP o Suggested Retail Price. Balita naman po sa Pilipinas na kapagdala ng 4 na volcanic quakes sa pagyanig sa nakalipas na 24 oras ang Mayon Volcano. Kinumpirma po ito ni Ed Laguerta, resident volcanologist ng Mayon Volcano Observatory sa panayam ng GMA News sa telepono. Ayon kay Laguerta, ang pagyanig ay sanhi ng paggalaw ng faults dahil sa aktibidad ng bulkan. Pero paglilinaw niya, normal lamang ang naitalang pagyanig. Nananatiling nasa alert level 3 ang sitwasyon sa bulkan. Mahigpit pa rin binabantayan ng PHIVOLCS ang paggalaw ng magma roon. Balita naman po sa Leyte, puspusa na ang paghahanda sa Palo Leyte para sa pagbisita ni Pope Francis sa Enero. Kabilang sa mga binubusisi ang seguridad, magiging lagay ng trapiko at mga aktibidad na gagawin ng Santo Papa sa kanyang pagbisita. At mula po roon, may report si Victoria Tulad. Victoria? Joseph, bagaman hindi pa 100% confirmed ang schedule ng pagbisita ni Pope Francis dito sa Leyte sa Enero ng susunod na taon, puspusan pa rin nga ang paghahanda ng probinsya. Ayon kay Monsignor Rex Ramirez, ang rector ng Our Lord's Transfiguration Parish, na nakakasakop din sa Palo Metropolitan Cathedral, abala ang mga komite na kanilang binuo sa pakikipag-usap sa iba't ibang grupo. Kabilang nga sa mga binubusisi ang seguridad, magiging lagay ng trapiko at mga aktibidad na gagawin ng Santo Papa. Inaayos din ang mga kalsada para sa motorcade. Inaasahan na magtatagal siya ng 6 na oras sa Leyte. Paglapag sa airport, magkakaroon ng misa doon na posibleng abutin ng 2 hanggang 3 oras. Maaari raw itong masundan ng tanghalian, pagbisita sa bahay ng Arsobispo, pagbisita sa seminaryo, sa Palo Metropolitan Cathedral at tabi nitong Mass Grave at sa itinatayong Pope Francis Complex. Sa ngayon, hindi pa rin daw alam kung sino ang makakasalo ng Santo Papa sa hapagkainan.
Kung hihilingin daw nila na may makausap na residente, maaari namang pumili ng mga kinatawan. Dahil mahigit 1 milyong katao ang inaasahang dadagsa para makita ang Santo Papa, logistical nightmare ang mangyayari ayon kay Monsignor Ramirez. Inaalala rin niya ang pabago-bagong panahon. Kung hindi napakainit ay biglang uulan. Pero malaking tulong daw ang pagbisita na ito para mapalakas ang loob ng mga naging biktima ng super bagyong Yolanda. Nais nga raw ng mga residente na magtagal pa si Pope Francis, pero batid daw nila na marami siyang pupuntahan. Ngayon pa lang maraming taga-Leyte na ang nasasabik sa kanyang pagpunta. Nagpagawa na rin ng mga t-shirt na may mukha ng Santo Papa. At yun muna ang latest mula dito sa latest. Balik sa iyo, Joseph. Victoria, ang maganda diyang pupuntahan or gagawin ni Pope Francis ay makakasama niya mismo mga taga-Leyte sa hapagkainan. May nabalita na ba dyan sa mga literato natin simbahan kung paano pipiliin yung mga taong makakasama ng ating Santo Papa doon sa nakaschedule niya na hapagkainan? Joseph, malamang daw ay meron siyang mga kapiling na mga pari, na ibang mga leader nitong simbahan. Doon naman sa mga residente, posible daw na pumili sila ng 2 o 1 kinatawan mula sa mga barangay para makausap ng Santo Papa para na nga rin marinig yung kanilang mga pinagdaanan dito sa Super Bagyong Yolanda at kung paano sila muling nakabangon. Joseph? Okay, maraming salamat, Victoria Tulad. Balik normal naman po ang biyahe ng MRT-3 matapos matigil ang operasyon ng tren kanina mag-aalas 10 ng umaga. May basurang plastic daw kasing sumabit sa wire na dinadaluyan ng kuryente ng MRT sa pagitan ng Magallanes at Taft Avenue Station. May report si Rida Reyes. Rida? Yes, Joseph, may 1 oras ding itinigil ang operasyon ng MRT mula sa North Avenue hanggang sa Shaw Boulevard Station kanina umaga. Ayon kay MRT Operations Director Renato San Jose, kinailangan pansamantalang mag-power down o ipa ang kuryente matapos may sumabit transparent plastic na may lamang basura sa kable ng kuryente sa itaas na bahagi ng tren. Posible raw na aksidente o sadya itong itinapon mula sa pedestrian overpass sa kalagitnaan ng MRT Magallanes at Taft Station. Pero paglilinaw ng pamunuan ng MRT, power down o pagbabalang kuryente lamang at hindi power shutdown ang ginawa para hindi maantala ang operasyon ng buong train system. Tumigil lang ang operasyon ng tren sa mga apektadong istasyon mula 9:55 a.m. hanggang 11 a.m. at agad din namang naibalik sa normal na operasyon bandang alas 11 ng umaga kanina. Inaalam pa ngayon ng otoridad kung sinadya ang pagtatapo ng plastic na naging sanhi ng aberya. Joseph. Alright, maraming salamat, Rida Reyes. Hindi bababa sa 4,000 ang kumuha ng PNP entrance at promotional examinations ngayong linggo sa National Capital Region. Isinagawa ang pagsusulit mula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa NAPOLCOM National Capital Region Testing Center sa Makati City. Mahigpit na ipinagbawal ang pagdadala ng anumang uri ng electronic gadget sa testing center tulad ng cellphone. Bawal din magdala ng mga review material, explosives, baril at anumang uri ng deadly weapon. Sa kabuuan ay naging maayos naman ang isinagawang pagsusulit ayon sa NAPOLCOM, pero ilan sa mga nakausap ng GMA News ang nahirapan daw sa pagsusulit. Inilibing na ang 20 anyos na estudyante mula Quezon na nasawi di umano dahil sa hazing. Git ng ina ng biktimang si Ariel Inofre, hindi sila magpapaareglo. Sumuko na raw sana ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi Fraternity na nasa likod ng pagkamatay ng kanyang anak di umano. Nanawagan rin siya ng tulong kay Pangulong Noynoy Aquino para makamit nila ang hustisya. Binawian ng buhay noong November 2 si Inofre, 4 na araw mula ng maospital at matapos siyang makomatos. October 19 pa raw nang sumailalim sa di umano'y hazing si Inofre, pero itinago niya raw ito sa kanyang pamilya. Naharap sa kasong homicide at paglabag sa anti-hazing law ang mga sangkot sa insidente. Sinusubukan pa rin pong kunin ng GMA News ang pahayag ng Tau Gamma Phi. Magandang gabi po, ito ang News TV Live. Niyanig ng 2 pagsabog ang Zamboanga City. Sa inisyal na report, naganap ang unang pagsabog sa isang massage parlor at videoke house sa Tomas Claudio Street bago mag-alas 8 ngayong gabi. Agad namang rumisponde ang bomb squad mula sa isang kalapit na police station. Ayon kay Police Chief Inspector Ariel Huesca ng Public Information Office ng Zamboanga Police, habang sinusuri ng K9 dog ang isang inabanda ng bag sa ground floor ng establishmento, ay bigla itong sumabog. Isang miyembro ng bomb squad na nakilalang si PO2 Franklin Inet na handler ng K9 ang sugatan sa insidente. Isinugod na siya sa Brent Hospital.
Kinordonan ng mga otoridad ang lugar na pinangyarihan ng pagsabog at patuloy ang investigasyon sa insidente. Bumisita naman si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa burol ng kanyang 1 taong gulang na apo kay Luli Arroyo Bernas sa Forbes Park sa Makati City. Bandang alas 12 kaninang tanghali nang umalis sa Veterans Memorial Medical Center ang convoy ng kongresista na may kasamang isang ambulansya at isang mobile ng pulis. Mag-aalauna ng hapon ang dumating sa Forbes Park ang convoy. Hindi naman pinayagang pumasok sa subdivision ang GMA News team. Inaasama makikipaglibing din bukas si dating Pangulong Arroyo. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang ibinigay na oras sa kanya ng Sandigan Bayan. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Sa Malabon, patay ang isang binatilyo matapos na bugbugin at barilin sa ulo. Sospek ang ilang barangay tanod na dumukot daw sa biktima matapos mapagginala ang tulak ng droga. Si Bam Alegre, naka-Alerto 24. Sa gilid ng kalsada, pinaglalamayan ng bangkay ng isang binatilyong binaril ng 2 beses sa ulo sa Barangay Tanyong, Malabon City. Alas 11 ng gabi nitong Biyernes, nananahimik daw sa bahay ang biktima nang bigla siyang damputin. Dinampot din daw ang kanyang ate at live-in partner nito ng mga lalaking may katungkulan daw sa barangay. Ayon sa kapatid ng biktima, dinala sila sa bahay ng barangay captain at doon daw niya huling nakitang buhay ang kapatid. Dinala naman po kami ng pagamutang bayan po para daw po sa verification. Tapos yung pagbalik po namin dyan sa barangay, after 10 minutes lang po may tumawag po na sa radyo nila. Salita daw po, meron daw pong batang natagpuan daw po sa Adante. Positibong kinilala ng mga kaanak ng biktima ang bangkay nito. Bukod sa tama ng baril, may mga bakas din siya ng pambubugbog. Ayon sa pamilya ng binatilyo, hinalughog ng mga suspect ang kanilang bahay. Pinagbibintangan daw na tulak ng droga ang binatilyo, pero wala naman nakitang bawal na gamot sa bahay. Nagsasampo po ako. Kaya lang po, hindi matanggap po yung reklamo namin. Wala po kaming witness. Marami po nakakita pero wala po kasi naglalakas ng loob. Sa progress report ng mga pulis, 3 tanod ng Barangay Tanyong ang kinilala ng kapatid ng biktima bilang mga nasa likod umano ng krimen. Tinangay rin daw ng mga suspect ang mga gadget at pera ng mga biktima. Sinubukan ng GMA News na hingan ng pahayag ang punong barangay na si Julian Benaventura pero wala siya sa opisina. Bam Alegre, nakatutok, 24 oras. Narito po tayo sa may San Joaquin na parish dito po sa Palo, Leyte kung saan ang nasa likuran ko lamang po ay mismong harapan ng simbahan, ito pong church grounds at sa likod ko po ang mass grave kung saan nung mga panahon na wala pong mapaglibingan sa labi ng mga biktima ay dito po pinili ng mga residente na dalhin ang kanilang mga mahal sa buhay. Umabot po ng mahigit 500 ang nakalibing dito at ang inyong nakikita ay si Rainer Pedrosa, 20 taong gulang. Siya po ay isang dating music teacher dito sa San Joaquin National High School at dito po ay 5 sa kanyang mga kaanak, kabilang na ang kanyang mga magulang, pinsan at isang babaeng kapatid ang nakalibing. Samantala may 5 pa sa kanyang mga kaanak ang nawawala, kabilang na ang kanyang mga tiyahin at pinsan. Sa 13 miyembro ng kanilang pamilya ay 3 na lamang po silang natitira sa ngayon. Kabilang po siya at 2 mga kapatid na may edad 18 at 9. At araw-araw po ay tinutugtugan daw niya itong kanyang mga magulang ng kanyang flute o kaya naman ay gitara kung ano man yung naisin niya mula pa nung dito nga sila mahimlay. At ito daw ay bilang pag-alaala din niya at kumbaga para kung nais niyang mapasaya kahit papano itong kanyang mga magulang ay inaalayan niya ng kanyang musika. At pangmatagalang solusyon daw para hindi na maulit pa ang pinsala ng bagyong Yolanda, itong panawagan ng isang grupo. At ayon sa kanila, dapat maglatag ng polisiya para tunay na pangalagaan ng kalikasan. Mula din dito sa Palo, Leyte, nakatutok live si Micaela Papa. Mika. Yes, Jiggy, kahit nga tapos na yung unang taong paggunita dito sa pananalasa ng bagyong Yolanda, ayon sa isang grupo, hindi pa rin nawawala yung panganib sa mga Pilipino dahil magkakaroon pa ng mga susunod na kalamidad. Kung kaya naman iba't ibang aktibidad ang kanilang ginawa upang idiin nga yung pagbabago sa polisiya at kahalagahan nga ng paghahanda.
Isa lang ang barkong MV Cebu sa mga shipwreck dito sa Tacloban City sa Leyte. Isang taon nang nakasadsad ito sa Barangay Anibong matapos anurin ng storm surge o daluyong nang manalasa ang bagyong Yolanda. Patunay daw ito sa nakamamangha at nakatatakot na pwersang kayang gawin ng kalikasan dahil sa climate change o nagbabagong klima. Kaya dito nagtungo ang volunteers ng koalisyong ASEAN for a Fair, Ambitious at Binding Global Climate Deal o AFAP at suot ang mga national costume ng 10 ASEAN member countries na nawagan sila sa bawat bansa na manindigan sa mga pulisiyang nangangalaga sa kalikasan. Bukod kasi sa Super Typhoon Yolanda, may mas pang matagalang pinsala o epekto ang climate change sa iba't ibang bansa sa rehiyon, kabilang na riyan ang food security. Napapanahon ng usapin, lalo't bukod sa anibersaryo ng hagupit ng bagyong Yolanda, magpupulong-pulong ang mga pinuno ng bawat bansa sa APEC Summit. The problem of climate change goes beyond borders, and this is the common bane and boon of Southeast Asia. So either we must fall together or we must act together. Sa Palo, Leyte naman kagabi, isang dulang pinamagatang padayon ang handog ng Philippine Educational Theater Association. Itinanghal ito sa salitang waray at binigyan diin ang pagiging handa para sa susunod na kalamidad. Tumugtog din si Noel Cabangon. Jiggy, kahit nga kagabi pa formal na nagtapos yung mga aktibidad na paggunita dito nga sa unang taong anibersaryo ng bagyong Yolanda, ayon sa mga residente, simula pa lang ito ng kanilang paghahanda para matiyak na yung mga trahedyang tulad ng bagyong Yolanda ay hindi na maulit. Jiggy? Maraming salamat, Micaela Papa. Samantala, nasubaybayan din po natin ang patuloy na pagbangon ng ating mga kababayan. Iba't ibang kwento po, mga positibong kwento ang ating nasaksihan. Mula sa mga bagong imbensyon, pagbibigay ng kabuhayan at pagdinegosyo. Narito po aking report. Samut-saring debris ang nagpahirap noon sa rescue at relief operation matapos humagupit ang bagyong Yolanda. Si Mayor Sandy Javier ng bayan ng Javier sa Leyte, ang pinakaunang lokal na opisyal noon na nag-clear ng daan mula Javier patungong Tacloban gamit ang kanilang payloader. Isa-isa nilang itinabi ang mga poste at puno na humarang sa daan. Sa kuwang ito, makikita kung gaano karami ang mga tao at sasakyang nakapila para makadaan sa highway na kanyang nililinis. Nasa 80 kilometers ang kanilang na-clear kaya nakapasok ang relief goods. Mga 78 kilometers yung nilinis namin. And we were just headed for that place, you know. It was a manic desire to clear the road and to just accomplish what we had to do. Unknowingly, we were able to give people hope kasi nga habang dumadaan kami, nakikita kami ng mga tao. Sinasabi ko, huwag kayong mag-alala. Kaya namin nililinis ito para makadaan yung pagkain. Baka sakaling meron ng pagkain na dumating. Makalipas ang isang taon ng trahedya, iba na ang pinagkakabala ni Mayor Javier. Ito ang kabuhayan ng mga magsasakang nawala ng nyog. Tinutulungan niya ang kanya mga kababayan para makapagtanim ng gulay. Lahat ng hanap buhay na pwede namin ma-invento, ibibigay namin sa mga tao. Eventually, these people will become not only self-sufficient but also wealthy. Yun ang gusto namin mangyari sa mga tao rito. Gaya ng kwento ng pagbangon ng mga taga-Javier Leyte, isang kahanga-hangang imbensyon ang umusbong ang tinatawag na Butterfly House. Gawa ito ni Von Santos at dinisenyo ni Architect Royal Pineda at maaaring magamit lalo na sa disaster response. Gawa ito sa 100% na recycled Tetra Paks at galvanized iron. Fireproof din at inaasang tatagal ang bahay ng 25 taon, may bagyo man o wala. Sinasabi yung NGO sa amin, yung Butterfly House parang science project. Kasi, you know, ginagamit namin yung steel na folding house na tutupi. Tapos yung material para sa tunneling, sa bubong, sa sahig, yung recycled Tetra Pak, hindi na susunog, hindi na nababasa. Iba talaga yung science sa Butterfly House. We're working with one of the biggest organizations in the world, right? A Japanese firm who's doing the testing on the tensile strength, the wind strength, lahat yun. So we'll be able to validate and verify, you know, the strength of it outside. It's like a third-party
confirmation, affirmation, or testing. So hindi lang kami gumagawa. Umusbong din ang isang kainan sa bayan ng Tanawan na isinunod ang pangalan sa international name ng super typhoon ng Bagyong Yolanda. Ang Haiyan Food Stop, ang isa sa pinakakilalang kainan ngayon sa bahaging ito ng Leyte. Hindi naman negative ang isip ko noon. Kaya positive para biglang umahon kami kasi ang nangyari dito sa negosyo namin marami na salanta kaya nung binuksan ko nag-isip ako na siguro positive naman pagdating ng after Yolanda ang business namin kaya ito pinangalanan namin itong resto namin. Usapan ngayon sa social media ang mga litrato ng singer na si Megan Aguilar matapos umano siyang bugbugin ng kanyang long-time live-in partner. Ayon sa Facebook post ng rapper at nagpakilalang best friend ni Aguilar na si Maria Silorio, binugbog umano si Aguilar matapos niyang putulin ang relasyon nila ng kasintahan. Isa rin daw alcoholic ang lalaki na nagiging bayolente umano kapag nakainom. Bagaman hindi raw ito ang unang insidente ng karahasan, hindi raw agad nagsumbong sa mga otoridad si Aguilar. Sa kikipag-usap sa telepono ng GMA News, kinumpirma mismo ni Megan ang nakalagay sa Facebook account ng kanyang kaibigan. Patuloy namang sinisikap ng GMA News na makuna ng pahayag si Aguilar at ang nambugbog umano sa kanya, pati ang ama ni Megan na si Ka Freddy. Good evening mga kapuso. Final touches na lang ang kailangan para sa wedding preparations ni Heart Evangelista at Senator Cheese Escudero. Dalawang international fashion designers naman ang tatahi ng wedding gown ni Heart. Narito ang aking chika. Very much in love si Heart Evangelista sa Sorsogon, ang lalawigang pinagmulan ng mapapangasawa niyang si Senator Cheese Escudero. Maliban sa mga magagandang tanawin, marami rin daw masasayang alaala sa lugar. Kabilang na syempre ang proposal sa kanya ni Senator Cheese. Dito rin kinunan ang kanilang prenuptial video kamakailan. Para na siyang second home na sa akin, na mabait ng mga tao. So na-enjoy ko yung bulusan. Kabilang sa highlights ng prenup video ay ang mga simpleng bagay na nagbibigay kulay sa kanilang relasyon tulad ng pagpipinta nila. At kahit magiging soon-to-be politician's wife si Heart at aminadong marami na ring umiengganyo sa kanya na pasukin ang mundo ng politika, mananatiling aktibo na lang daw siya sa kanyang mga sinusuportahang NGOs. Kung ano man ang meron ako ngayon, pwede akong tumulong. Hindi mo kailangan maging politiko. Final touches na lang o unti-unti na natatapos ni Heart ang wedding preparations. Dalawang fashion designers daw ang magtatahi ng kanyang wedding gown. Parehong kinilala ng buong mundo ang talento at galing sa fashion design industry, ang US-based Filipino designers na sina Monique Luillier at Ezra Santos. Siyempre, iba pa rin nakakatuwa, makakuha ka ng isang Pilipino na kilala worldwide. Ang talented ng mga Pilipino eh. So, siyempre, parang suot-suot mo yung bandila, di ba? So, kaya importante sa akin na mag-Filipino designer. Patuloy naman ang pagpapaskil ng Department of Trade and Industry o DTI sa mga supermarket ng price list ng mga Noche Buena items. Batay sa ulat ng GMA News Online sa lungsod ng Makati, makikita ang ilang posters kung saan nakalista ang mga suggested